From nurse to EMT, naging worth it ba para sa akin? Hi, this is Elmark. Ako po ay registered nurse sa Pilipinas pero nagtatrabaho as EMT or Emergency Medical Technician sa UAE. Ang video po na ito ay tungkol sa aking journey ng pagiging nurse hanggang sa maging EMT dito po sa UAE. Kailan nga ba nag-start yung interest ko sa EMS? Naalala ko nung bata ako nanonood ako ng Discovery Channel. Tapos nakita ko yung mga medic bumababa sa helicopter tapos may sinave silang pasyente. Sabi ko, uy, ang gagaling naman nila. Sana paglaki ko, maging ganun din ako. Doon nag-start yung interest ko sa EMS. Fast forward sa 4th year high school and kailangan ko na pumili ng course ko sa college. So ang alam kong pinakamalapit sa EMS is either doctor or nurse. Pero nung panahon na yun, sobrang sikat ng nursing kasi sabi makakapag-abroad na kagad. Tapos malaking kita. Tapos sabi ko rin, baka walang math doon. Nung walang math, pero nursing pa rin ang pinili ko. As a nursing student, na-introduce sa akin yung iba't ibang topics about health. Isa sa interesting na subject para sa akin is anatomy and physiology. Pero more on physiology lang kasi sobrang hirap ng anatomy. Magsasaulo ka ng mga liliit na parts, so ang hirap nun sa akin. Sa physiology na-amaze talaga ako kung paano tayo ginawa ni God. Ultimo yung pinakamaliliit na part sa katawan natin, may kanya-kanyang function. Tapos, the way yung body natin mag-adapt sa different situation, sobrang nakakabilib. Additionally, isa sa gusto ko ring topic sa nursing is yung disease process. Yung napag-aralan namin yun, sabi ko, ganito pala bakit may fever? Ganito pala bakit may namamaga? Ganito pala bakit nahihirapan huminga? So para sa akin, importante yung para mas maintindihan ko yung mga kaso ng aking mga pasyente as a nurse. Noong 2008, nakapag-graduate at pinalad na maging registered nurse. Ang unang work ko as a nurse is isang ward nurse sa isang government hospital. Sobrang eye-opening sa akin yung work na yun kasi doon ko nakita yung current state ng healthcare, lalo na sa lugar namin. Merong mga times na hindi talaga maiwasan. Sobrang dami ng mga pasyente tapos kulang yung staff. So parang minsan nagiging ratio is 1 nurse is to 40 patients. Minsan mas marami pa. May mga times na na-overwhelm talaga ako sa dami ng pasyente tapos kulang kaming mga staff. Kaya sobrang bilib ako or saludo sa mga nurses na kinaya yung ganong workload. Galing nyo. I took a break as a nurse and habang naka-break, nag-start muna ako mag-aral ng Masters of Arts in Nursing or MAN. Nung natapos ko at nakuha ko ang aking degree, sabi ko, saan ko naman ito gagamitin? That is when I decided na maging clinical instructor sa college. For 2 years, nagturo ako sa mga nursing students from 1st year to 4th year. And para sa akin, naging fulfilling naman yung experience ko. Lalo na pag nalabas ko yung best sa mga students ko, tapos nakita ko sila nag-graduate. After 2 years as clinical instructor, sabi ko, ba't parang may kulang pa rin? That is when naalala ko na naman yung interest ko talaga sa EMS or Emergency Medical Services. Meron akong kaibigan na nag-work sa EMS. Tinanong ko siya, sabi ko, interesado ako sa EMS. At sabi niya, sakto, magti-train daw siya ng EMT sa Manila. Sabay na rin kami mag-training. For almost 2 months, nag-train kami sa Manila sa LSTI or Life Support Training International and become member of PSEMT or Philippine Society of Emergency Medical Technician. After training, pumasok ako sa local EMS namin. Naalala ko yung mga unang takbo namin, duguan ka agad tapos bali-bali yung buto. So una parang natutulala pa ako tapos hindi ko alam gagawin. Iba pa rin talaga yung pinag-aralan sa actual experience. First time ko rin sumakay ng ambulance nung mga panahon na yun kaya sobrang minsan ilang beses na ako muntik masuka lalo na pag sobrang layo ng mga transport na ambulance namin. Lalo na pag kurbada yung daan, naku, halos masuka-suka na ako kasama ng mga pasyente. Paunti-unti naman, naka-adapt ako kahit papano sa iba't ibang kaso ng mga pasyente. Nakaka-excite kasi ibang araw, iba't ibang kaso ng pasyente yung na-encounter namin. Tapos to be able to save patient's life in an instant, sobrang fulfilling ng feeling. Tapos magpapasalamat pa yung pasyente, tapos yung kamag-anak na kataba ng puso. Sobrang na-enjoy ko ang EMS sa mga panahon na yon. Kahit mas mababa pa yung sinasahod ko kumpara nung naging clinical instructor ako, sobrang okay lang sa akin. Naalala ko halos 1 day off lang kami sa isang buwan. Pero sobrang okay lang sa amin, tapos masaya kami sa duty. Excited pa kami pag may takbo ng mga panahon na yun. Iba rin ang sistema ng isang nurse na hospital-based kaysa sa EMT na pre-hospital-based. As a nurse dati, usually bago yung mga interventions katulad ng oxygen,
medication, or pag-insert ng IV, usually kailangan pa namin ng mga doctor's order bago namin ma-perform yung intervention. In contrast, sa EMS system na na-experience ko, meron kaming mga protocols or standard protocols na pag na-encounter namin yung mga particular case, pwede kami makapag-decide na bigyan yung pasyente kaagad ng oxygen, bigyan ng gamot, or bigyan ng IV as long as within the scope of practice namin. After 1 year ko sa local EMS namin, biglang may opportunity. Hiring daw ng EMT sa UAE. Nag-pass kami ng mga kasamaan ko ng requirements, hoping na sana ma-hire din kami. Thanks to God, na-hire naman kami as EMT. Nag-undergone kami ng training at naging licensed EMT dito sa UAE. Dito ako na-expose sa mga advanced na gamit sa EMS, kaya napaisip ako, sabi ko, sana kung may mga gantong gamit lang kami dati sa EMS namin, baka mas natulungan ko pa ng mabuti yung mga pasyente. Mas magandang care pa yung nabigay ko sa kanila. Dito sa UAE, as EMT, nag-expand din yung scope of practice namin. Kung dati sa local EMS namin, oxygen lang yung pwedeng ibigay ko. Dito, capable kami magbigay ng halos more than 10 medications as long as nasa protocol namin. Another thing din na gustuhan ko is yung work-life balance. Usually, yung standard duty namin is 12 hours per shift, 4 days duty, 4 days off. So, para sa akin, sapat yung 4 days off para mag-unwind, mag-relax, mag-recover, para sa susunod na duty. Of course, hindi mawawala ang usapan ng sahod. Although bawal kaming sabihin kasi kung ano yung exact na sahod namin, para sa akin naman, well compensated ako pagdating sa salary namin. Halos kapantay din namin ng sahod yung mga nurses sa abroad o ibang bansa. Napakalaking bagay yun para sa akin. At ngayon, almost 9 years na rin ako nag-work as EMT sa UAE. From added autonomy sa decision making, sa non-routine, sa work-life balance, as a well compensation. Para sa akin, sobrang naging worth yung transition ko from hospital-based na nurse to pre-hospital-based na EMT. Kaya sa mga kasama nating nurses dyan, baka interesado rin kayo sa EMS, pwede nyo experience sa mga local EMS nyo para matry lang kung baka mamaya mag-enjoy din kayo at maging calling nyo rin ng EMS. Thank you sa pakikinig sa aking journey mula sa pagiging nurse hanggang sa maging EMT dito sa UAE. Please like and subscribe. Thank you. Bye-bye.